So, yun. Resolve tayo na to. Yung number 1 ni sir. Ito. Yung PV given siya. Ito siya. Negative 5 e raised to negative 5 raised to 5 PC microcoulomb per cubic meter. Yung Z daw ay 2 cm to 4 cm. Ito yan. 0.02 to 0.04. Ito yung Z. Tapos yung ano daw, yung sa theta, so, di ba, cylindrical siya, so 360 siya. So, 0 to 2 pi, 2 pi ay 360 sa degree. Sa radian ay 2 pi siya. Kaya meron yan. Then, yung P naman, ito yung P. 0 to 0.01 daw. Ito yung P. Base sa figure. 0.01. So, ilagay na natin yung PB. Integrate lang natin yung PB. Triple integrate natin itong PB. Negative 5 times 10 raised to negative 6e raised to negative 10 raised to 5 PC. Yan. Meron na. Lagyan na natin dito. Negative 5 times 10 raised to negative 6 e negative 10 5 PC. Yan. Meron na. Nalagay na natin. Una muna natin gagawin, ilabas mo muna itong constant. Alin ba yung constant dito? Yung negative 5 times 10 raised to negative 6. Labas natin yan dito. Labas natin yan dito sa labas. Kasi hindi naman, kasi sa integral naman, di ba, mawawala na yon. Lalabas na lang natin kasi constant naman siya. So, Q is equal to negative 5 times 10 raised to negative 6. Tapos, tsaka natin ilagay yung mga yan, 0.02 0 2 pi 0 0.01. Tapos lagyan na natin yung e to negative 5 raised to 5 PC. Tapos ilagay na rin natin yung pang integral, yung PDP. Huwag mo nakakalimutan to, PDP d theta dc. Yung binigay ni sir. Yan. So makikita nyo, ang pinakamadaling integrate dyan itong d theta kasi wala naman siya dito, di ba? So integrate natin to 0 to 2 pi. So, integrate natin. Dito na lang. 0, 2 pi d theta. So, makikita nyo yan. Sa calcu, pwede nyo yan gawin. On. Itong part na to. Yan. Nakikita nyo yan. Tapos, 1 lang. Kasi 1 lang naman yung di ba? 1 lang yung coefficient nito. O 1 lang yung constant. So, 1, 0, to 2 pi. Yan. Value niya daw ay 2 pi. So, value nito ay 2 pi, di ba? Pag in-evaluate natin, 2 pi na siya. I-constant na to. Pwede na rin natin siya ilabas dito sa negative 5 times 10. So, isulat na ulit tayo. Negative 5 times 10 raised to negative 6 times 2 pi. Mamaya natin ito pakilamanan. Mamaya natin yung pakilamanan. Okay na to. Check na tong 2 pi tsaka 0. Pwede natin tanggalin yan dyan. 0, 0.1. Iniba ko lang yung pagkakasunod-sunod. Pero ganun pa rin yan. 0.02, 0.04. Wala na rin itong d theta. So, matitry. E, negative 10 raised to 5 PC PDP DC. So, yan. Ang next na naman gagawin natin dyan, integrate natin yung E negative 10 raised to 5 PZ in terms of DZ. So, paano yun? Ano ibig sabihin nun? Una natin gawin ay, itong PDP, ilapat muna natin to dito. Lagay natin yung PDP doon. So, yan. Q is equal to negative 5 times 10 raised to negative 6. 2 pi 0, 0.1 PDP. Tapos, 0.04, 0.02 E negative 10 raised to 5 PC DC. Yan yung natira, di ba? So, pwede natin integrate yung E negative 10 raised to 5 PC in terms of C. So, mag-u-sub tayo. Ano yung u-sub? Ang u natin is let u. Gagawin natin yung u is equal to dito. Itong negative 10 raised to 5 PC. Tapos, kukunin natin yung derivative nito. Anong derivative nito? du is equal to, in terms of say, anong derivative? Isipin yung x to. Negative 10 raised to 5 px. O di negative 10 raised to 5 p. Yun yung kanyang derivative, dz.
Yan, huwag nyo kakalimutan yan. Tapos, di ba yung DC? Compute natin yung ano yung value ng DC sa equation na to. So, DC is equal to negative 10 raised to 5p over du. Yan. Ay, baliktad. Baliktad siya. Du over negative 10 raised to 5p. Yan pala. Yan yung value ng DC. So, pwede mo na itong palitan. Itong part na to. Pwede na siya maging 0.02, 0.04. Ito daw ay U. E to the U. Yung DZ ay pwede nang palitan ito. du over negative 10 raised to 5p. So, ito, constant naman to, di ba? Kasi hindi naman siya, pwede mo rin siyang ilipat dito, sa part dito. So, tanggalin natin. Magiging, to. Dito na dito ay 0.04, 0.02, e to the u du. Yun ay, lalabas natin magiging 1 over negative 10 raised to 5p, tas p dp. Yan. 0, 0.01. Yan, tinokopya ko lang. Then, pwede na natin itong integrate. Ang integral ng e to the u ay e to the u. So, bali daw, magiging ganito na siya. Ang u ay anong value nito? Negative 10 raised to 5 PC. Kasi diba, ang integral nito ay e to the u. So, magiging pa rin niya ay e to the u. Value niya pa rin ay e to the u. So, pinalitan ko na lang yung u. Naging ganito na kasi ito yung u. Value ng u. E negative 10 raised to 5 e to the u. Tapos, i-evaluate natin siya 0.04 to 0.02. Yan. Evaluate natin tong e to the u. Pwede na. Ito isulat na rin natin para hindi tayo malito mamaya. 1 over negative 10 raised to 5 PDP. Yan. Ito, pwede natin evaluate as ito, magiging na to. Lagay nyo sa calcu. Alpha e raised to wag pala yung e. Negative 10 raised to 5 times, ang z daw na, yung z ang papalitan natin dito kasi yung z i-evaluate natin. So, z papalitan natin ng 0.04 times 0.04. Yan. Negative 4,000 daw. So, magiging e negative 4,000 p. Tapos ito, ganun din. Papalitan naman natin ito ng 0.02. Negative 2,000. So, minus e negative 2,000 p. Yan yung magiging value. Ito, pag in-evaluate mo na. So, naka-in terms of p na siya. Naka-in terms of p na siya, no? Okay na yan. So, ililipat na natin siya dito. Sa part dito. Magiging 0.01 to 0. Itong 1 over negative 10 raised to 5, napapansin nyo, di ba constant rin siya? So, pwede natin siyang ilabas dito. Sa, dito, sa negative 5 times 10. Yan, labas na natin yun. Tanggalin na muna natin. So, ilalabas ko na muna. Magiging 1. Tapos itong P, papansin nyo. Kung napapansin nyo yung P ay, pwede nang i-cancel dito sa P dito sa taas. So, cancel na ito. Magka-cancel out. So, matitira dito ay negative. Itong negative, pwede natin i-transpose dito. Negative negative 1 times E is negative, wait lang. Negative 1 times negative, positive. Pwede ito itong maging positive. So, magiging positive siya. E, negative 2,000 P. Tapos ito, magiging negative itong E to na negative 4,000 P kasi times natin. Diba? Yan. Magiging E to the negative 4,000 P. Yan na yun. Tapos itong PD, in terms of DP na tayo, edi DP. Yan. Nakagana na. Yan yung magiging last din. Itong negative 10 raised to, itong 10 raised to 5 na natira dito, tapos sinawala na yung negative dito, diba? Kasi times na natin dito. Sa dalawa. I-times natin dito sa 5, negative 5 times 10 raised to 6, 2 pi. Yun. Wag mo natin isama yung pi. I-ano natin yan, ilabas na. Iwag mo natin. Negative 5 times 10, negative 6. Ulit. Negative 5 times 10,
Yan, negative 5 times 10 raised to negative 6 times 2 times, ano yung isa daw? 1 over 10 raised to 5. Ayan, magiging sagot ay negative 10 raised to negative 10. So, negative 10 raised to negative 10 pi. Kasi yung pi ay iniwalay natin, hindi mo natin times. So, yun yung magiging negative 10 raised to negative 10 pi. Dito naman, pwede natin itong evaluate diretso na sa calcu. Halimbawa, ito, ganun din na yung kanina, yung kaunahan. Integral alpha e. Yan, yung e, hanapin nyo na lang. Tapos raised to negative 4,000 alpha x. Tapos yung lower value daw ay 0. Tapos upper value 0.01. 0.01. Yun, si equals, hintayin nyo na lang. Then, ang lalabas dyan ay matagal lang talaga. So, umabot yun ng 15 to 25 seconds mga ganun. Talaga. Sa integral. Pero hintay-hintay na lang kayo. Yan. Sabi daw ay negative 4,000 is ito yun, di ba? 2.5 times 10 negative 4. So, 2.5 times 10 to the negative 4. Tapos ito naman, 2,000. Evaluate naman natin 2,000. And palitan naman natin ito ng 2. Ayan, ganun din. Hintayin din muna natin. Matagal talaga yan. Kasi nag-i-integrate pa yan Ayan, 4.9999 times 10 raised to negative 4. So, 5. Yan. 5 times 10 raised to negative 4. So, 5 times 10 raised to negative 4, i-minus natin yan dito. Pag minus natin yung dalawa. Pag minusin natin magiging minus 2.5 times 10. Ayan Pag minus natin, 5 times 10 raised to negative 4 minus 2 times 10 raised to negative 4, 2.5 rather. Naging natitira daw ay 2.5 times 10 positive, 2.5 times negative 4. Yan. So ito, negative 10 raised to 10. Yan. Yan ay wait lang. Tapos dito, lalabas natin yung 10 raised to negative 10 pi. Then, multiply na natin dito. 10 negative 10 raised to pi. Tapos meron pi, di ba? I-evaluate lang natin yan dito. 10 raised to negative 10 shift times pi. Shift pi times 2.5 times 10 raised to negative 4. Yan. Yung value nyan ay yan, 7.854. 7.854 times 10 raised to 14. So, pwede na yan. Yan, 7.854 times 10. Or pwede rin equivalent siya sa 0.0785 times 10 raised to 12. Negative 12, negative 40, negative 40, negative 12 yan Pwede rin niya maging yan, 0.0785 pico coulomb. Yan, pico coulomb. Ito na yung sagot. Pag may tanong kayo, tanongin nyo na ako.